Samantala, pinag-aaralan ng House Committee on Justice kung dapat papangbuksan ang nakabox na tax records ni Vice President Sara Duterte mula sa Bureau of Internal Revenue. Pero giit ng ilang kongresista, kahit hindi ito buksan, sobra-sobra na ang patunay ng probable cause ng impeachment complaint laban sa bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nakatutok si Earl Tobias. Earl, ano ba itong laman ng green box na hindi binuksan ng House Justice Committee sa nasabing impeachment hearing? Earl? Gaba, magandang hapon. Sa isang selyadong green box dinala ng BIR sa pagdinig kahapon ng House Justice Panel, yang pinasubpina ng komite na tax records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Man Scarpio. Pero hindi nga yan tuluyang nabuksan ng komite o nasilip man lang dahil sabi ng BIR, posibleng magkaroon ng legal complications sakaling talakayin yan ng agaran sa isang public hearing. Pero sabi naman ngayon ng ilang kongresista, kahit na hindi na isama ang tax records ni Vice President Sara Duterte, sobra-sobra na ang basihan ng probable cause sa mga aligasyon laban sa kanya. So, we are confronted with the question of whether or not we will be opening the box. Gab, kumbinsido na kasi sina House Justice Panel Chairperson Jinky Luistro at Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon na may probable cause na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ang dahilan, ang hindi nagtutugmang 88 million declared net worth ng Vice Presidente sa kanyang SALN noong 2024 kung ikukumpara sa 6.7 billion pesos na kabuuang halaga ng pera na dumaloy sa bank accounts ng Vice at ng kanyang asawa na nai-report mismo ng Anti-Money Laundering Council kahapon. Tingin ko, baka nga nalampasan pa 2019 to 2025 where there is zero cash or zero bank deposit declaration, no? Tapos pag binangga mo siya doon sa AMLC report, there are transactions during those years. And yet naka-zero siya pagdating sa SALN. You will see from the AMLC report that there are millions of transactions, no? So maliwanag yung non-declaration in the SALN. Sabi naman ng ilang kaalyado ng Vice Presidente, dapat ang inuusisa lang na SALN at financial transactions ng komite ay simula noong taong 2022 pataas, kung kailan Vice President na si Sara Duterte. Sa mga taon daw na kasi na yan, 63 million pesos lang ang financial transactions ng Vice Presidente. At higit sa lahat, hindi raw automatic na basihan ng pagiging guilty ng Vice Presidente ang report ng AMLAC. Pinalagan naman ni Ridon at Luistro ang anggulo na yan. Totoo naman, wala naman magsabing guilty. Hindi ba? But they have to explain firstly, how in the world is it possible for lawyers, government officials, to be able to insert billions of pesos in transactions over the course of several years. Supposedly, yung 60 million, yan po yung pumasok ko sa bangko. Hindi ba? Sabi nila, walang laman yung bangko eh. Ang laki nun 63 million. Tapos walang explanation ng source. How do you describe that? I think that is unexplained wealth. Makasama na nindigan naman ang Vice Presidente na na-disclose niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang mga SALN. Maninis daw ang kanyang service record at ni minsan ay hindi siya nakasuhan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sabi naman ni Luistro at Redon, Does it answer the allegation on confidential fund? I don't think so. The evidence that was presented yesterday and even during the April 14 hearing are backed by documents. Alam po ninyo, mga magnanakaw na huli din po sa dokumento. So, hindi po magsisinungaling yung mga dokumento. Gab, mabalik tayo dyan sa usapin ng naka-sealed na green box na dinala ng BIR kahapon.
na naglalaman nga ng tax records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Man Scarpio. Sabi kasi sa atin kanina ni Chairperson Luistro, hindi pwede na hindi nila yan maresolba o mapagbotohan kung bubuksan ba talaga o hindi na sa nakaschedule na huling clarificatory hearing ng komite sa April 29. Kailangan daw unang mapagbotohan yan bago sila umusa dito sa alegasyon ng planned assassination ng Vice Presidente laban sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Kung sakasakali Gab na hindi maresolba ng komite kung kailangan ba nilang buksan o hindi na yung box na yan, nakahanda raw si Luistro na ipadala as is o nakasil pa rin ang green box sa Senado. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.